Kamusta mga Repapits? Nandito na naman tayo sa another video ko na kung saan ang pag-uusapan natin ay tungkol na naman sa pera. Pero this time, hindi pagninegosyo ang tatalakayin natin. Ang tatalakayin natin ay tulad ng sinasabi sa akin dito sa whiteboard. How to save money. Sa paanong paraan nga ba tayo makakasave ng pera? Siyempre, alam na natin mga regular na procedure kung paano makakasave ng pera. Once na tayo kumita, yung 100% na yun, dapat yun ay at least between 20 to 30 sana ay masave natin. Pero usually, hindi nga natin nagagawa yan. Iniisip kasi natin, ang mindset natin, pag nakahanap tayo ng magandang trabaho at may malaki na tayong kinikita, doon na tayo magsasave, doon na tayo magiging seryoso. Pero ang tanong nun, mangyayari nga ba yun na makakasave tayo ng pera once na may maganda na tayong trabaho at malaki na ang kita natin? Ang sa totoo nun, hindi tayo makakasave. Kasi ngayon pa lang na wala tayo or maliit lang ang pera natin, hindi natin kaya mag-save ng kahit man lang papiso-piso. Paano pa kaya kung meron na tayong trabaho, malaking kita? Diba? Mahihirapan tayong makasave. So, sa paanong way nga ba tayo makakasave ng pera? Timbangin nyo yung wants at yung needs. Pag natimbang nyo na ngayon yun, nasa yung wants, nasa yung needs, i-dispose nyo ngayon yung wants. I-leave nyo yung needs. Ngayon, katulad na ito, nagyoyosi ako. Magkano ba to ang yosi? $7. Kung araw-araw akong bibili niyan, in 30 days, magkanong pera ang sinasayang ko? 200 plus. Parang gano'n, di ba? Ngayon, kahit sabihin mo pang every 2 day ako nagyoyosi, malaki pa rin yung perang sinusunog ko. Di ba? Sa tuwing lumalabas ako ng bahay, nagkakape ako, $2. Yung pinaka-cheapy pa yung kape. Tapos, pag lunch break ako, another $2. Tapos, pag uwi ko na naman, another $2. Every day, $6 ang nayayari ko. $60 yon in 1 month. Kung nakakatatlong beses nga akong magkape sa loob ng isang araw, so $6 times 30 days, $180 ang tinatapon ko na pera. So, para totally makasave, wag akong magkape sa labas. Imbis na magyosi ako ng every day, pwede ako magyosi na every 3 days or every 2 days, mga ganyan. Pero, no matter what, mas maganda talaga totally i-cut off ang pagyoyosi para ma-save yung 180 or yung more than $200 a month. Ngayon, pag nasi-save nyo nga na-cut off yun na ngayon yun, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin na kinakailangan ay ma-save natin yung mga pera na yun. Dapat, ang laging mindset natin, bago tayo gumastos, mag-save muna tayo, saka tayo gumastos. Huwag tayong gagastos bago isipin na mag-save. Ganito kasi yung explanation yan eh. Kapag ang isang tao may gustong gawin, gagawa ka ng kahit anong klaseng paraan para matupad yung gusto mo. Pero pag ayaw mo, marami kang dahilan, palusot. So, kinakailangan mo talaga magkaroon ng mindset para maisakatuparan yung pagsasave mo ng pera. Ngayon, bukod sa pagkakaroon ng mindset mo, kailangan yung pagsasave ng pera ay gawin mong habit. Lahat ng habit na yan, i-cut off mo yan, at yung anong klaseng vision mo sa sa mga habits mo na yon, i-convert mo yon into habit saving money. Gawin mong habit ang pagsasave ng pera. Next thing you know, pag naging habit mo na yan, na every time na kumukuha ka ng paycheck mo, yung dati-rate, 10% lang nasa save mo, nagiging 15, nagiging 20%. Hanggang sa masyado kang naging hobby mo na eh. Masyado ka nang naaliw, masyado ka nang na ano yung isip mo, masyado nang naluto na nagkaroon ka na ng mindset na kung saan the more na nakakapag-save ka, the more na natutuwa ka. Kasi nagiging hobby mo na yun eh. Mas maganda na maging hobby mo o habit mo na mag-save kaysa yung maging hobby mo ay mga ibang bagay na mga wala namang kwenta. The moment na na-realize ko o nakita ko na vision ko yung buhay ko na walang paroroonan, sabi ko kinakailangan ko nang i-set ang mind ko sa isang mas magandang direksyon. Kaya lumipas ang ilang panahon, natutunan ko na lahat ng mga bagay na ganyan at araw-araw pa rin ay ano pa rin ako, I'm still learning, araw-araw pa rin,
Pero sa stage ko ngayon, mas maganda at mas advanced na ang stage ko ngayon kaysa yung noong unang panahon na 13 years ago or 12 years ago. Hindi nakaset yung mind ko sa mga bagay na ganito. As in, wala ako sa direction. Pero since natutunan ko na yung everything the hard way, sinashare ko sa inyo yung mga idea na kung saan kinakailangan natin ng mindset, pinakaunang-una, para makasave ng pera. Pag nagkaroon na tayo ng mindset, ugaliin natin at gawin nating habit ang pagsasave ng pera. Ano nyo ba, nag-umpisa ako sa 20% to 30% na savings. Kaya naliletan ako, paano lang ito nasasave ko? 350 lang. Gusto ko at least mga 700, 500. Mga 500, medyo okay na. Lumipas ang ilang panahon, nakaka 500 na ako na saving. Tapos yung naandun na ako, hindi pa rin ako nakontento. Sabi ko, gusto kong monthly savings ko, mga 700, 800. Masaya na ako nun. Feeling ko, big time na ako nun. Pero ano nyo ba? After few months na ginawa kong habit ang pagsasave ng pera, eto nagiging savings ko. Yung naging habit ko na pagsasave ng pera. Monthly, ang nasasave ko, $1,000. Equivalent sa pesos, 43K. Pero alin nyo ba, kahit nakakasave ako ng 1,000 a month, hindi pa rin ako nakontento. Kasi nga naging habit ko na yung $1,000 na savings ko, naging ganito pa. 1,400. Magkano yung 1,400 sa pesos? Diba? Magkano yung 1,400 sa pesos? Equivalent nun ay 60K. 60K. So, maka 60K ka in 12 months, magkano ang pera mo? Diba? Parang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 plus K in 1 year. Diba? Nang dahil sa pagiging addict ko, nang dahil sa nagkaroon ako ng mindset, nang dahil sa ginawa kong hobby ang pagsasave ng pera, ang dating nasasave kong pera between 300 to 500, tumakbo ng all the way to 1,000 hanggang sa na-reach ko yung 1,400. Kahit currently hanggang ngayon, ang main goal ko every month, dapat hindi ako magpopol. Hindi ako babagsak sa 1,200 na saving. Dapat, lagi kong ginogol, dapat every month na sinasave ko o nasasave ko dapat. Every month. Hindi ko dapat palalagpasin. Gagawa ko ng paraan na dapat laging ganito ang nasasave ko. $1,400. Alam niyo ba, nang dahil sa nagkaroon ako ng mindset at ginawa kong hobby ang pagsasave, alam niyo ba kung ano napala ko? Ito ang napala ko. Ito ang napala ko sa aking pagiging addict. Ayan ang napala ko sa pagiging addict ko sa pagsasave ng pera. Own a house. Nagkaroon ako ng sarili kong bahay in less than or 1 year. Diba? Isipin niyo yan. Nandahil sa inisip ko, nandahil sa mga experience ko, nandahil sa kung ano bang ka-frustrated at frustration, stress ang inabot ko, nalaman ko yung mga bagay na to, na kesyo mindsets na yan, how to save money, how to create cash flow, how to manage your business, how to be responsible, how to be thankful for whatever you have. Natutunan ko mga such thing na ganyan hanggang sa nag-came up ako sa ganitong idea na magkaroon ako ng mindset. After having mindset, kailangan
lagyan ko ng action itong mindset na to. Pagkatapos ko lagyan ng action, ginawa ko, tinanggal ko, inignore ko lahat ng negative vibes. Iniwasan ko lahat ang mga negative na tao. Pupunta ako, sinesearch ko ang mga taong positive lagi. Mga positive lagi ang pinupuntahan ko, mga positive lagi ang nilalapitan ko. Hindi ako lumalapit sa mga negative na tao. Hindi ako nakikinig sa sinabi ng ganito, sinabi niya, hindi ako nakikinig doon. Tapos noon, di ba, nagkaroon ako ng mindset, gumawa ng action, ginawa kong positive ako lagi, hindi ko nilelet yung mga negative vibes sa pagkatao ko. Tapos noon, ginawa kong habit ang pagsasave ng pera. Hanggang sa yung 500 nga o 300, naging 500 yung saving ko monthly. Hanggang sa inabot ng 1,000. Tapos naka 1,000 na ako lahat-lahat. Hindi pa na ako nakontento at ginusto ko pa at ninais at naging goal ko pa. Dapat every month, maka 1,400 ako. Di ba? Sabi ko, kung ako man ay babagsak at magpa-fail every month, dapat ganitong pera ang masisave ko. Hindi na dapat bababa pa sa ganito. 1,200. Magkano yung 1,200 sa Pilipinas? 51,600. 51,600. In 1 year, 100, 200, 250, 500. This 600,000 pesos in 1 month ang magiging actual savings ko. If matutupad ko lagi ito, na kung saan lagi ko naman talagang tinutupad yung ganitong klaseng savings at lagi kong inaasam at lagi kong minamabuti na at least 1,400, hindi 1,200. Kumbaga, itong 1,200 na to, ito yung pinaka-standard savings na aking tinatarget o ine-aim every month. Pero dapat talaga, ang ine-aim ko, hindi lang 1,200. Hindi lang 1,400. Kundi dapat 2K pataas. 2K pataas. Pero, ano nyo ba, sa worth 1K na savings sa Amerika, ang palad mo na. Daig mo pa yung kumikita ng 100,000 in 1 year. Parang ganon. Daig mo pa yung mga tao nag-o-opisina. Daig mo pa yung kumikita yung $20 an hour. Kasi, ang ginagawa nila, ang nangyayari ganito. Sabihin na natin in 1 month, in 1 year, ang basic kita ng isang tao ay 20 to 24K. May mga tao nagiging 50,000 ang monthly, ang 1 year nilang income. Pero nangyayari ngayon na, mas malaki yung expenses nila kesa sa mismong perang kinakain nila. Ako, ang ginagawa ko, hindi ko na nilulook up pa yung pinakamagandang trabaho with high paycheck. Tinitira ko yung micro shit. Yung micro incomes. Mga micro incomes ang tinitira ko. Number 1, yung minimum wage, sinitira ko, kinakagat ko, ninanamdam ko pa kamo yan. Tapos, yung mga micro businesses ko sa online at offline, yun ang tinitira ko, micro business. Mga micro business ang tinitira ko. Dahil dito, mas madali ang pera. Hindi masakit sa bulsa pag nag-start ka. At ang daling bumalik ng capital at ang daling bumalik ng pera mo with, alam niyo ba kung magkano ang bumabalik? Balik na yung puhunan ninyo in just few days lang, 70 to 100% ang balik, ang tubo, ang interest. Kaya nang dahil sa micro shit na yan, ang dahil dito sa micro incomes, micro ano na yan, unti-unti akong umaasenso.
ba? Unti-unti akong umaasenso ng dahil sa mga micro things na yan. Natutunan ko na bakit ako maghahangad ng mas malaking trabaho tapos doon ako magsasave. Kung ngayon pa lang dahil dito sa mga micro shit na nalalaman ko, nagagawa akong mag-save ng ganong kalaking pera. Walang kakaibahan nyo sa mga big scale na tao, mga professional na tao na kumikita ng like 5,000 a month, pero wala naman silang nasa-save kahit 1,000 in 1 month. Hindi nga sila makapag-come up ng $500 to $700 in 1 month. Wala silang nagiging savings. Maaring may bahay sila, maaring may maganda silang kotse kahit BMW pa. Pero lahat yan, hindi nila pag-aari kundi pag-aari ng bangko. Pero dahil sa aking mga techniques, dahil sa nai-unleash ko ang mga talents, skills, gift ko, ginawa ko, yung mga talent, skills, gift mo na yun, tinimbang ko. Kung alin ba yung mas mabibigat doon, alin ba yung medyo magaang lang doon. Pagkatimbang ko lahat nun, yung mabigat, kinuha ko yung mabigat. Tapos, ito yung market, sinut ko sa market yung, ito yung market, na kung saan, ito yung magsisilbing money maker. Pagkapunta doon sa may money maker, na market, nasala yun, at yung mga ideas, yung mga talent, skills, gift ko, na-convert into cash. Tapos nun, yung na-convert na into cash yun, doon na ngayon yung bumagsak na, eto na yung opportunity ko, meron na akong future. Kailangan ko nang magkaroon ng mindset. Nagkaroon ako ng mindset, ginawa akong positive lahat ng bagay na ginagawa ko, mga thinking ko, ginawa akong positive. Hindi ko nilelet na pumasok ang negative sa akin at hindi rin ako lumalapit sa mga negative na tao. Tapos nun, since nagkaroon ako ng mga negative, positive mindset, positive action, ginawa kong habit ang pagsasave ng pera. Ano nangyari sa akin? hindi ko kinakailangan gumastos ng 9 years dati dun sa may trabaho ko na security guard. 1 taon pa lang, ang ganda ng kinalabasan ko. Hindi ko kinakailangan maghagilap ng second job. Hindi ko kinakailangan maghagilap ng trabaho ng mas malaki pa sa minimum wage. Hindi, less stressful sa akin. Wala akong masyadong iniisip. At saka, laging, pag natutulog ako, kumikita ako. Isipin nyo, nakatunganga lang ako, kumikita ako. Di ba? Pag ganito, ito, yung ginagawa ko ngayon. Nagbibideo-video lang ngayon, pero kapalit na ito, pera. Nasasayang ilang minuto ko, 10 minutes, 15 minutes, pero ang totoo hindi nasasayang dahil ang kapalit na ito, pera. Ang kapalit ng mga pinagkagawa ko ngayon, simula yung natutunan ko yung mga ways kung paano ma-improve ang buhay natin, lahat wala nang nasasayang na panahon. Alam niyo ba, mas maganda na ma-save natin ang time natin kaysa ma-save ang pera. Kasi, the more tayong nawawalan ng oras, the more tayong nawawalan ng pera. Makapag-save ka man ngayon, kung wala ka namang oras sa mga bagay-bagay, lahat ng perang inipon mo, mawawala din yan. At saka ang pera, hindi natin masusukat yung mayaman ka, mahirap ka. Kasi, eto, kumikita nga siya ng 50 mil, tapos ikaw, 10 mil ka lang. Pero nakakasave ka naman kahit 25% ng kinikita mo. Pas, etong tagsi 50 mil na kumikita, ang expenses naman niya, 60 to 70,000 a month. So, nangyari, etong kulokoy na dito, na worth 50 mil, 60 to 70,000 ang expenses niya. So, nabapaon siya sa utang, panay frustration at stressful stuff na nangyayari sa kanya. Hindi katulad mo dito, 10 mil ka lang, simple ka lang, alam mo, na-appreciate mo lahat ng bagay, nakakapag-save ka pa. Sino ngayon ang mayaman doon kung tutusin? Etong tagsi 50 mil ang kita na may, kunyari, may kotse, bahay, kung pakuno, ikaw, simple lang, 10 mil, pero may nasa-save ka. Mas mayaman ka pa kaysa dun sa tagsi 50 yung income. So, ganun yun. So, kung feeling nyo interesting at informative tong video na to, i-click nyo yung like button, i-share nyo itong video, lalo na i-click nyo yung subscribe button. The more na ginagawa nyo yan, the more akong gagawa ng mga ganitong video na maaaring makatulong sa inyo kahit paunti-unti man lang.